Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, CD, DVD, internet at babasahin. Bakit patuloy yung pagbandera sa mga minor de edad? Sa 4,000 po, tag 1,000 po kami nun. Tsaka yung nagbibideo. Yung 1,000 na matitira, dun sa background namin na mga tropa-tropa namin. Yung mga kunyaring lasing, nakahiga. Pagkabili ng multi-million fire trucks, manumalya nga ba? Less than 1 year. Ang laki ng itinaas. We are 50% lower sa price of imported fire trucks. Isyong malalim at makabuluhan. Buong tapang na binusisi at binantayan dito sa Reporter's Notebook. Habang inoobserbahan ang Fire Prevention Month, nalagay ang Bureau of Fire Protection sa gitna ng kontrobersya. Ang ilang fire trucks na nabili ng ahensya sinasabing maanumalya. May katotohanan ba ito? Bawat 2 oras, isang insidente ng sunog ang nagaganap. Kasabay ng unti-unting paglamo ng apoy, ang pagkauwi sa abo ng kabuhayan ng mga residente. At minsan, ang pagkasawi ng mga inosenteng buhay. Noong nakaraang buwan, naganap ang malagim na trahedya sa lugar ni na Rosemary sa Quezon City. Hindi pa tiyak kung kailan ililibing ang mag-iina na namatay sa sunog sa Barangay Holy Spirit sa Commonwealth, Quezon City kahapon. Sige na, ilabas yun na. Tama na yan. Sa tindi ng sunog, namatay ang asawa niyang si Durano. Talagang napakasakit, mahirap. Pero kaso lang, dapat maging matapang ako para sa mga bata, di ba? Kasi pag nakita nila lalong depressed din ako, nawawalan din sila ng pag-asa to move on. Kauuwi lang mula sa ibang bansa ng kanyang asawa. Kinakapa ko pa kung paano, hindi ko pa alam eh. Wala nang aasahan, wala na silang tatay. Bagamat aksidente ang pangyayari, malaki ang himutok niya sa mga bumbero. Kung napaaga lang yung mga bumbero, sana may chance na mabuhay sila. Tuwing may sunog, ang mga bumbero ang inaasahan. Pangunahin nilang kagamitan ang fire truck o pamatay sunog. Pero sa fire station na ito sa Caloocan, ang fire truck, basag-basag na ang windshield at mga ilaw. Tila kinarni na ang ilang parte at halos lubog na rin ang mga gulong. Marami nang sira ito eh. Actually, parang dilapidated na talaga. Kailangan ng palitan. Eh siyempre, kasiran din naman sa amin yun. Bakit mayroong truck eh, hindi naman gumagana. Anong ginagawa? Sa isang fire station naman na malapit sa Malacanang, out of service ang karatulang nakakabit sa fire truck. Ang isang fire truck naman, hiram pa mula sa katabing istasyon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang isang fire truck ay dapat magamit lamang sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Pero dahil sa kakulangan ng budget, marami sa mga fire truck 20 taon na pero ginagamit pa rin. Sa kasalukuyan, may kakulangan ng humigit kumulang 2,000 fire trucks para serbisyohan ang lahat ng munisipalidad sa bansa. Mula taong 2007 hanggang 2008, nakabili ang Bureau of Fire Protection ng 37 fire trucks. Nagkakahalaga ito ng 342 million pesos. Malaking tulong sana ito sa malalang sitwasyon ng mga fire stations sa bansa. Pero ang pagbili sa mga fire truck na ito, balot ngayon ng kontrobersya. Hindi raw dumaan sa tamang proseso ang pagbili sa mga fire truck. Talagang ito ay direct contracting, negosasyon dun sa isang supplier. At ito ang nagbigay ng kondisyon
para nagawa nilang i-jack up yung presyo ng fire trucks. Dahil isa lang ang kausap. No? Wala nang bidding na nagaganap. Walang transparent na proseso. Lahat ng fire truck ay binili sa pamamagitan ng direct contracting. Ibig sabihin, walang public bidding na naganap at agad itong ibinigay sa isang kumpanya. Ayon sa RA 9184 o ang Government Procurement Act, lahat ng procurement ng gobyerno ay kailangang dumaan sa public bidding maliban na lamang kung may patent o copyright ang isang produkto. Ito raw ang naging pamantayan ng BFP para ibigay ang kontrata sa Anos Research, isang lokal na kumpanyang may sariling imbensyon umano ng fire pump para sa fire truck. Sinasabi na namin yung mga requirements ay na-comply ng Bureau of Fire. That's why sinasabi namin yung direct contracting na procurement sa Anos ay legal. Pero giit ng Procurement Transparency Board, dapat ay dumaan pa rin sa public bidding ang mga fire trucks dahil hindi lang naman ang Anos ang gumagawa nito sa Pilipinas. Mali yung mode of procurement na ginawa nila. Dapat competitive bidding. Pati yung iba, pwede sumali. At kung alin ang pinakambaba na tugma sa specifications ng fire prevention department, iyon ang papanalunin. Sa Pilipinas po, we're the only one manufacturer and inventors of fire trucks. Why? Kasi kami lang ang may patent. Ayon naman sa Foundation for Filipino Fighters o F5, isang grupo ng mga veteranong bumbero, may tuturing na isang sweetheart deal ang pagpasok sa direct contracting. Pag nagkutsabahan yung supplier at yung nagpa-purchase, then yun ang problema natin, di ba? Kasi they can go around below. Pwede nilang maiwasan yung mga prohibition na yan. Bakit naman tayo makikipag direct purchase kung makakatipid tayo kung i-open natin sa public bidding? While the law says that we should resort to public bidding, but the law itself allows us to use other modes of procurement like this direct contracting. And we believe in the Bureau of Fire that our price is within the prevailing market price. Bukod dito, kaduda-duda rin daw ang presyo ng mga fire truck mula sa Anos Research. Kasi napansin namin sa loob ng less than 1 year, ang laki ng itinaas. We are 50% lower sa price of imported fire trucks. Why, ma'am? Because we're free of tax. May magic dyan na nangyari. Ang kailangan nila, magandang klase ng fire truck at the lowest possible price. Ito at the highest possible price dahil nadubli nga ang presyo. Sa dokumento mula sa Bureau of Fire Protection, noong 2007, ang isang fire truck mula sa Anos Research na may 1,000 galong water capacity ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 6 na milyong piso. Pero noong nakaraang taon, ang parehong fire truck lumobo sa halagang 10 milyong piso. Pero sa isang dokumento mula sa isang source, lumalabas ng isang fire truck na may parehong espesifikasyon at ang kaibahan lamang ay ang pump na inimbento ng Anos ay umaabot lamang sa humigit kumulang 5 milyong piso. Kung pagbabasihan mo talaga yung general specification ng binigay ng BFP, talagang mapapansin mo sobra. Kasi yung ganong halaga, yun na nga sinabi ko, 90 horsepower na mabibili mo doon. So yung pangmalayuan na talagang ganong presyo. We have also made our own canvas. So their allegations need to be verified pa eh. Hindi na bago ang problema ng BFP sa pagbili ng kagamitan. Taong 1998 nang bumili ang BFP ng 21 Centennial Ambulance. Umabot ang mga ito sa halos 200 milyong piso. Pero matapos ang isang dekada, ito na ang kalagayan ng ilan sa mga Centennial Ambulance. Kung hindi sira-sira o kinakalawang, tuluyan na itong hindi mapakinabangan. As of now, 13 ang serviceable namin. Tapos yung 8, under repair na siya. Pero so far, talagang tinatry namin na maayos lahat ng ambulances namin. Dapat i-rationalize nila yung paggasta ng pera. Dapat yung pera i-budget doon sa kailangan ng bumbero.
Mahalagang malaman ng mamamayan kung saan napupunta ang kaban ng bayan. Sana ay magkaroon ng proseso na malinis at walang bahid ng katiwalian upang ang mapaglaanan ng mga proyekto ay hindi ang ilang may pansariling interes, kundi ang mga taong dapat talagang makinabang. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Natatawa. Ang sama po tingnan. Medyo nagbawas nga, kailangan kami tanggalin. Wala nang natira sa amin talaga. Kakawa kami mahihirap. Galing akong Taiwan pero walang-wala ako nung umuwi ako. Bakit daw ang pera? May muka, pero ang muka, walang pera. Ngayong linggo, samahan natin si Mike Enriquez sa pag-iimbestiga ng epekto sa atin ng global financial crisis sa pagsasadula ni Marian Rivera. Totoo nga bang walang pera sa SMBO? Isa raw ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamalaking kita sa child pornography. Ang masaklap tila lumalaganap din ang paggamit ng mga minor de edad sa industriyang ito. Kailan magkakaroon ng epektibong batas para masugpo ang problema? Mapa-internet, malaswang babasahin, at sa ilang CD sa bangketa, sila'y ibinabandera. Mga may gatas pa sa labi pero nang-aakit na. Sa kanilang kilos at galaw, walang dudang wala pang muwang ang magpinsang Jenny at Isa. 12 taong gulang si Jenny, 10 taong gulang naman si Isa. Pero kanilang pagiging inosente, maagang ninakaw. Mula sa pagiging bata, nagbabago ang kanilang pagkatao kapag sisimulan na nila ang isang makamundong gawain. Ito ang mundong kumakasangkapan kina Jenny at Isa. Paghuhubad sa harap ng webcam. Pag sumusunod ka, anong naiisip mo? Natatawa. Ang sama po tingnan. Biktima ng cybersex na Jenny at Isa. Pag-uusap at palitan ng anumang gawaing sexual gamit ang computer at internet, ang cybersex. Magtatatlong buwan na sila sa gawaing ito nang makilala ko sila. Pag sinabi pong hawakan po yung dedeway, napahawakan po, yun po. Yung paghuhubarin po ng yung mga underwear po. Tapos ang sabi nung kausap mo? Yun po, yung paghuhubarin lang po. Kadalasan, foreigner daw ang kanilang kliyente. Kada araw, nasa 100 hanggang 300 piso daw ang bayad sa kanila. Kakarampot na halaga, pero dahil kailangan, sinisikmura na lang daw nila. Pinapambili po ng mga kailangan po sa bahay. Gaya ng bigas po, yung mga group pang groceries po. Kapwa galing sa magulong pamilya magpinsan. Pareho raw silang pinabayaan ng kanilang mga magulang matapos maghiwalay ang mga ito. Pero ang tiyahing dapat na nangangalaga sa kanila, siya pang nagpasok sa kanila sa mundo ng cybersex. Sabi niya lang po, magtrabaho daw po ako sa gano'n kasi mas malaki pa daw po yung sweldo kaysa daw po yung mamamasukan po ako sa mga restaurant po, ganyan. Sabi niya po, gusto mo ba itong kumita? Sabi ko po, opo. Tapos sumama po ako sa kanya. Ayon sa kanilang tiyahin, hindi raw niya pinilit o itinulak ang mga pamangkin sa gawaing ito. Iginigit niyang hindi pinagkakakitaan ng mga pamangkin, pero siya naman ang kumukubra sa kita ng mga bata. Wala naman ako kumikita dyan eh. Kasi hindi ko naman kailangan yung pera eh. Dahil pinadadala naman ako ng kapatid ko. Then sila, sa kanila lang yun. Pagka kumita silang 400, binibigay ko yung pera. Pakiramdam ba, binubuga mo din sila sa isang banda? Hindi. Isang mabigat na suliranin ang child pornography sa bansa. Ayon sa website na Top 10 Reviews Incorporated, pang-8 Pilipinas sa mga bansang may pinakamalaking kita
mula sa pornografiya sa buong mundo noong 2006. Tinatayang nasa 50 bilyong piso ang kinita ng Pilipinas mula sa iba't ibang uri ng pornografiya. Patuloy pa rin ang pamamayagpag ng industriyang ito. At ang nakakabahala pa, nagiging mas laganap umano ang paggamit sa mga bata sa gawaing ito. Together with the Optical Media Board, nag-raid kami ng isang lugar, siguro hindi ko lang sasabihin yung DVD, pirated DVDs and VCDs. Out of the 10 sacks na nakuha on pornography, ang child pornography ay 2 sacks. Unaccounted pa doon yung mga nakikitang images sa computer, yung mga sex text na ipapalaganap. 14 anyos lang si Buboy, pero namulat na rin siya sa makamundong gawain. 2 beses na raw siyang naging bida sa mga kumakalat na sex video. Inuman session muna po yun, tapos yun, upo. Maglalagay na kami ng mga, yung cameraman namin, maglalagay ng mga nakahiga. Tapos kunyari, sinasabi nung camera sa amin, kunyari pumipiglas ka, sabi sa babae. Natakpan niya po, kunyari nakatakpan. Tapos ako inubo na ako. Sa 4,000 po, tag 1,000 po kami nun. Tsaka yung nagbibideo. Pero pa yung 1,000 na matitira. Medyo nagbawas nga, kailangan kami tanggalin. Wala nang natira sa amin talaga. Kakawa kaming mahihirap. Galing akong Taiwan pero walang-wala ako nung umuwi ako. Bakit daw ang pera? May muka, pero ang muka, walang pera. Ngayong linggo, samahan natin si Mike Enriquez sa pag-iimbestiga ng epekto sa atin ng global financial crisis sa pagsasadula ni Marian Rivera. Totoo nga bang walang pera sa SMBO? Sa udyok na mas nakatatandang barkada, gumawa daw sila ng sex video sa pamamagitan ng cellphone. Ibinenta nila ito sa halagang 4,000 sa mga namimirata raw ng CD at DVD. Bali po sa akin, tsaka yung sa babae, sa 4,000 po, tag 1,000 po kami nun. Tsaka yung nagbibideo. Pero pa yung 1,000 na matitira, dun sa background namin na mga tropa namin. Yung mga kunyaring lasing, nakahiga. Pero ang sandaling kasiyahan, napalitan ng habang buhay na kahiyan, lalo pat kalat na ang kanyang sex video. Pagka ibang tao na yung nakakaalam, parang nahihiya ako. Kasi hindi po alam talaga ng magulang ko yung ginagawa ko. Inaano ko lang, nakatakot ko lang po, baka po makarating. Kayo po, bawal po ginagawa ninyo. Ayon sa Optical Media Board o OMB, lumalala ang pagkalat ng mga sex videong sangkot ang mga kabataan. Katunayan, sa kabuuan ng mga sex video nilang nakumpiska, 50% pawang mga kabataan ang ibinibida. Nakita nga namin, katulad ho nito, ang tawag dito, child molestation. Ang mga bata rito mula 3 years old hanggang 12 years old. Sino mag-aakalang na may gustong gumawa ng ganitong klaseng kabastusan o kawalakihan sa isang bata? Pero ayon sa OMB, labas daw sa kanila mandato ang paghabol sa mga gumagamit sa kabataan sa malalaswang pelikula. Hindi talaga namin hawak yan eh. Ang OMB ay nandoon para protektahan ang karapatan ng mga may-ari ng intellectual property. Pagdating sa pornografiya, wala namang umaamin na akin yan eh. Ako yung gumawa nun eh. Maging sa malalaswang babasahin, mga kabataan din ang ibinabandera. Lumang tugtugin na kung tutuusin ang problema sa pornografiya. Pero sa kabila nito, hanggang ngayon, hindi pa rin masugpo-sugpo ang problema. Ayon sa Akap Bata, isang non-government organization na nagsusulong ng kampanya kontra pornografiya sa mga kabataan, hindi raw sapat ang mga programa para pigilan ito. Kung talagang nangangalaga sila sa pangangailangan ng bata at kinikilala nila ang karapatan at dignidad ng bata, dapat nga sila din ang unang kumilala na ito ay isang krimen, na ang child pornography ay krimen at mag-set up ng mga mechanisms at pamamaraan para ito ay masugpo. Sa panig ng pulisya,
hindi naman daw sila nagpapabaya sa pagsugpo sa pornografiya. We implement the law. We are the primary law enforcement agency that conducts surveillance, raids and rescue operation, and investigation of these cases. Pero limitado lang din daw ang kaya nilang gawin sa kawalan ng ngipin ng batas. Sa kasalukuyan, ang Anti-Trafficking in Persons Act ang batas na ipinatutupad ng pulisya laban sa pornografiya. Pero hindi raw ito sapat. Hindi ito direktang nagpaparusa sa pornografiya bilang isang krimen. Madali raw nakakalusot ang may sala dahil sa teknikalidad ng batas. May mga elementong kailangan natin na establish. Kasi mayroong kailangan i-transport mo eh. Yun yung isang elements ng 9208, yung anti-trafficking na kailangan mo pang na-transport pa, na-transfer pa. Unlike the mere possession dito sa child pornography, pwede na nating imbestigahan itong mga ganitong mga klase ng mga materials. Isa si Senador Jamby Madrigal sa mga nagsusulong ng Senate Bill 2317 o ang Anti-Child Pornography Bill sa Senado. Nagsampa kami ng batas na nagpass na sa Senado, yung Anti-Child Pornography Law of 2008, na yung mere possession of child pornographic materials, kagaya niyan mga DVD sa computer, mga litrato ng children na ginagawa nilang pinapagbili for child pornography, ay mere possession is a criminal offense. Matapos ang 3 taon, pumasa na sa Senado ang panukalang batas na ito. Pero malayo pa ang lalakbay nito. Dahil hanggang ngayon, usad pagong umano sa Kamara ang Anti-Child Pornography Bill. Git ng mga nagsusulong kontra pornografiya, dapat binibigyang prioridad ang mga panukalang gaya nito. Kailangan nating i-prioritize yung agenda ng mga bata. Bago man lang maging busy ang mga tao sa eleksyon, maipasa na yung child pornography, maipasa na yung batas sa laban sa child pornography. Right now, it was referred to the Committee on Appropriations already. Dumaan na siya ng discussions jointly between the Committee on Justice and the Committee on the Welfare of Children. Let's try to be positive about all of this and try to work together in order to bring everyone together to lobby for the speedy passage of the bill. Matagal nang biktima ng pornografiya mga kabataan. Sa paglipas ng panahon at mabilis na pag-usad ng teknolohiya, mas lalo silang nalulugmok sa lusak. Kailan magwawakas ang kanilang kalbaryo? Ako si Giga Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.